Mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga brothers and sisters. Ako po si Sister Claudette Ninyalga. Nais ko lang pong ibahagi sa inyo kung paano ko po nakilala ang Panginoon Diyos sa pamagitan ng Laplak po. Mula nung ako'y nagseminar dito sa Laplak, tuloy-tuloy na po akong nagpupunta sa Laplak upang makinig ng mga itinuturo ng aming mga speakers hanggang sa naging facilitator po ako dito sa Laplak. At pagkatapos po, ginuha po ako sa Shepherd Ministry. Isa po ako sa kauna-unahan na Shepherd dito sa Laplak hanggang naging Shepherd worker po ako bilang leader ng Shepherd Ministry. Mula po noon, naging active na po ako dito sa Laplak. Kung may gawain po, nandito po ako lagi hanggang sa kumuha na rin po ako ng kwarto ko dito sa tabi ng Laplak para lang malapit ako kay Lord na maglingkod sa Kanya. Unti-unting hindi ko po namamalayan na dumadami ang aking mga kliyente, ang aking mga producer. Kasi isa po ako ang trabaho ko kasi ay film promoter po. Nagpo-promote ng mga pelikula at inilalabas ko po sa television at saka sa radio stations. Sa madaling salita po, dahil good peer naman po ako sa mga TV at saka sa radio station, binigyan po ako ng credit line. So, tuloy-tuloy yung aking pagpupromote ng mga pelikula. Kaya lang po, may mga producers po na tumatalbog yung kanilang cheque na hindi ko na po namamalayan na malaki na palang utang ko sa isang radio station. Hanggang sa umabot na po ng milyon. At ganoon din po, medyo nagigipit na rin po ako dahil pagbabayad ko sa opisina, pagbabayad ko ng mga tauhan ko. Kung mayroon naman pumapasok po, siyempre inuuna ko pa yung mga obligasyon ko sa aking mga tauhan. Sa driver ko, sa opisina, sa mga empleyado ko. Bago ako magbayad, siyempre unahin ko muna yung mga tao ko dahil may pamilya rin sila. Kaya lang po, dumating na po yung pagsubok sa buhay ko na malaki na pala ang utang ko. Doon na nag-umpisa ng medyo malungkot ako. Seryoso po ako, hindi ako kumitibo. Kaya pag pumupunta po ako dito sa Laplak, pag may meeting po kami, pagkatapos ng meeting namin, uuwi na kaagad ako. Haharap na naman ako sa meeting ko sa mga producers, sa mga studio po. Pero nababakas po sa mukha ko na medyo malungkot po ako. Ang akala ng mga kasamahan ko dito sa Laplak, suplada ako. Pero hindi lang nila alam na may pinagdadaanan akong mabigat na pagsubok. Ganun pa man, ang ginagawa ko, kung maaari gusto ko puro gabi na lang. Maaari, ayaw ko nang magising pa kasi ang daming pagsubok eh. Ang ginawa ko po, tahimik po ako. Pag-usap sa kay Lord, hiningi ko po kay Lord, Lord, bigyan mo po ako ng kapayapaan, peace of mind, Lord. Dahil kung wala akong kapayapaan, ninervyusin na po ako. Hindi na po ako makapag-isip ng matino. Yun lang po ang number one na hiningi ko sa Panginoon Diyos. Bigyan niya ako ng peace of mind. Sa awa naman ng Panginoon Diyos, dininig niya ang aking panalangin. So hindi ko pinapansin yung mga utang ko. Tinatabi ko muna, ayaw ko makita yung mga utang. Kaya pag nakapagsarado naman ako ng kontrata, doon ko tinitignan yung mga utang ko. Malakas ang loob ko dahil maibabayad po ako. So ganun po lang ganun ang mangyayari. Pero dumating po yung puntos na ang laki na pala ng utang ko sa isang television, nabot na ako ng 1 million na higit. Nag-iisip na naman po ako.
Yung mga ibang utang ko, para lang matapos. Naibintas ko po yung naibintas ko yung mga properties ko po, mga lahas ko, pati yung kotse ko po. Sa madaling salita ko, bad na po ako. Walang-wala na po. Kaya lang, mayroon din akong pumasok na nakapagsara ng kontrata. Pinuntahan ko po, inutusan ko po yung aking sekretary upang magbayad sa isang television. Kahit partial lang po ang ibabayad ko. Yun pala, bumalik sa akin yung sekretary ko, tinignan nila wala na raw po akong utang. Hindi po ako maniwala. Mga ilang araw po, ako na po ang nagpunta doon sa TV station ko para alamin ko po kung magkano po talaga ang aking utang. Kasi alam ko, maabot ng 1 million mahigit yun. Kaya, tinignan nila sa record. Wala silang makita. Wala daw akong utang. Tingnan nyo kasi ayaw kong magkaroon ng bad record. Gusto ko malinis yung record ko dito kahit na partial man lang ibabayad ko. Talagang wala daw po. Nagulat po ako. Talagang himala ng Panginoong Diyos. Kaya, talagang ang Diyos ay buhay. Tinubos ako ng Panginoon Diyos. Mayroon palang tao na isang tumulong sa akin na hindi ko po alam. Pinagtulong-tulungan lang yung mga kaibigan ko po sa loob. Mababait sila sa akin. Nag-usap-usap pala sila na inayos nila yung problema ko. Hindi ko pa alam yun, hindi nila sinasabi sa akin. Sa madaling salita po, dumating ng ilang, nabot na yata ng isang taon, hahanapin ko yung kumpare ko kung nasaan siya. May katungkulan kasi doon sa TV station na yun. Wala na pala siya. Kinuha na pala ni Lord. Siya pala ang naging dahilan kung bakit tinubos niya yung aking. Ginamit siyang instrumento ng Panginoon Diyos na siya ang tumubos sa utang ko sa station na yun. Kaya, God is good talaga. Napakabait ang Diyos.